patience and long-suffering with joyfulness, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Okay, let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, thank you sa araw na to. Thank you po sa buhay at sa lakas, sa iyong salita. Thank you, Holy Spirit. Kayo po magturo sa amin at help us, help me, maging channel blessing, may kami matutunan, maging pagkain namin spiritual. I-bless niyo po ang bawat isa. Ito aming dalangin at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you. Pwede magbungpo. Alam natin itong Book of Colossians, ang sumulat nito ay si Apostol Pablo. At ang pinaka-topic niya dito ay maproteksyonan yung mga believers sa Colossae about sa mga heresy or sa mga wrong doctrine na pumapasok doon sa mga simbahan, doon sa mga believers na mayroong mga ibang mga turo. Of course, ang Colossians ay in-emphasize dito na si Lord Jesus Christ ay yung head of the church. Siya ng puno ng mga mananampalataya. Dito sa verse 10, that ye might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Walk worthy of the Lord unto all pleasing. Na sinulatan sila na Apostol Pablo na kaya lumakad sa Panginoon na karapat-dapat na nakalulugod sa Panginoon. So, ang mga Colossian believers ay tinuturuan sila na lumakad sila na nakalulugod sa Panginoon. Tayo kaya, ang ating buhay, ang ating pamumuhay, ay masasabi natin kaya na tayo ay karapat-dapat sa Panginoon, na ang Panginoon ay nalulugod sa atin. So, ang pwede lamang makasagot niyan ay ikaw at ako, dahil ang ating buhay ay makilala natin kung sino talaga ikaw o ako ay yung sa buhay na in a secret place, in a secret room. Yun talaga kung sino ikaw. Of course, siyempre ang buhay ng tao ay pag sa labas siya ay may pasabi na nagpapakitang tao lamang, di ba? Pero in reality, kung sino siya sa loob ng tahanan, ay yun malaman kung sino ka talaga. Of course, sa labas ay mabuti ka sa iyong classmate, sa iyong kapitbahay. Ay paano kaya sa loob ng tahanan? Mabuti ka kaya sa iyong tatay, sa iyong nanay, sa iyong kapatid? So, yan ang mga katanungan. Kaya, ang gusto ng Panginoon ay tayo ay karapat-dapat nakalulugod sa Panginoon. Kaya mayroong mga comment na, oh, beautiful siya. Beautiful inside and outside. Beautiful in and out. Amen? So, yan ang maganda. Tulad di pa, beautiful outside. How about sa puso niya? So, siya nakakaalam niyan. No? Pero tandaan natin, ang pagiging beautiful ay yan, blessing yan ng Panginoon. Minsan naman ay naging dahilan ng pagkakasala, katulad sa kay Amnon, no? Dahil beautiful yung kanyang kapatid sa tatay kay David, di ba nakaraan yung preaching ko na Jesus forgives the adulterer, ay ganun na example ko doon si Amnon, dahil beautiful yung kapatid niya sa tatay, ay ginawa niya ng kabalastugan. At nung nagawa niya na yung gusto niya, sising-sisi siya sa kanyang ginawa. Could you imagine, no? Kaya, ibig sabihin, mayroong lesson learned tayo pag hindi nauukol, ay hindi bubukol. Kaya ganun. Importante ay beautiful in and out. Worthy of the Lord unto all blessing. Being fruitful in every good work. Being fruitful, tayo ay mabungahin sa bawat gawang mabuti. Nagbubunga ba
ang ating buhay? Mayroon bang bunga sa ating mga buhay? Ano ba yung mga bunga sa ating buhay? Ito yung bunga ng banal na Espiritu. The fruit of the Spirit, number 1, is love, joy, peace, kasama rin long suffering, gentleness, meekness, kindness. Yan ang bunga ng Espiritu, ng Holy Spirit. Being fruitful in every good work, sa bawat gawang mabuti. Alam naman natin, pag mabuting puno, ang bunga niyan ay mabuting puno. Pag masamang puno, masama rin ang siyang bunga. Kaya nakikilala yung tao sa kanyang bunga. Kaya pag ikaw ay naging matulungin ka sa mga matanda, pag may binubuhat, tulungan mo, ibig sabihin yung taong yan, yung bata na yan, lalaki o babae, ay may maganda siyang kalooban. Kung ikaw ay nakaupo, at yung may matanda na sa bus ay nakatayo, binibigay mo yung upuan, kahit sa mga LRT. So, ibig sabihin, nagmamanifest sa taong yan, yung kanyang kabutihang loob. Mabuti ang kanyang puso, good heart. Kaya, kung ano ang ginagawa natin, ay nagpapakita kung ano ang nasa loob natin. Mayroon nga sa Biblia, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kaya kung ano ang ating sinasalita, ayan ang laman ng ating puso. Kaya minsan, bago tayo magsalita, ay isipin muna natin kung ating sasabihin ay makabuti ba sa tagapakinig or makasama, makadiscourage. Yun man ay sasabihin o man yan ay sa mga chat. Kaya maingat, kahit ako sa chat group, maingat ako sa pag-reply at situate na yung reply ko ay talagang patas, maganda, at nakaka-bless. Siyempre yun ka. Kaya ayaw kong na makadiscourage. Of course, sa buhay ko ay many times na ako yung dinidiscourage. Many times na ako ay kinukomentuhan ng mga negative comment sa aking lifestyle, sa aking paglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord, sa biyaya ng Panginoon ay na-absorb ko yun kahit negative yung comment sa akin, kahit ako ay pinuput down, binabagsak, pinapahiya, nilalaglag. By the grace of God ay patuloy lang. Depende kasi yan sa kung mo sa Panginoon, sa pagkaugat mo sa Panginoon, sa salita ng Panginoon, sa maturity mo. Pero kung bago ka pa lang at ganyan ang naranasan mo, sigurado gid na hindi mo yun makakayanan at ikaw ay magre-react. Pero siyempre sa biyaya ng Panginoon, sa maturity, ay atin niyang binibigyan ng kapatawaran at binibigyan natin ng pasensya. Being fruitful in every good work. Situate ng ating nagbubunga tayo. Meron na ba tayong mga bunga sa ating buhay? May nabago na ba sa buhay natin? Na kung dati tayo ay chismoso o chismosa, ay ngayon ay hindi na. Yung pinapakalaman natin yung buhay ng may buhay at ang chinichismis natin ay buhay ng may buhay. Alam niyo, pag chismis talaga ay sarap pakinggan, no? Talagang, anong latest? Marites. Si Marites. Marisol. Si Marisol. Si Marites. Pero salamat sa Panginoon at tinuturan tayo na ang ating chismis ay ang Panginoon. Kabutihan ng Panginoon ating sabihin ay ang Panginoong Jesucristo, yung ginawa niyang kabutihan sa krus ng Kalbaryo na tayo niligtas. Yan ang maganda, yung soul winning, nagsusoul winning tayo, nagsishare tayo. Hindi naman kahit lalabas tayo lahat, hindi. Kahit saan ka, sa kapitbahay, sa school, sa katrabaho, sa kilala, kaibigan, sa meeting, kahit saan, nagsishare ka ng salita ng Panginoon. Sinishare mo si Jesus, only Jesus saves. Increasing in the knowledge of God. Sabi pa dito sa verse 10, and increasing in the knowledge of God.
Nag-increase ba tayo? Increase means nagatubo. Nagdadagdag ba tayo ang ating knowledge tungkol sa Diyos? Gaano mo na kakilala ang Panginoon Diyos? Nag-increase ba yung knowledge? Sabi ni Pablo sa taga Kulusi, na mga manampalataya, na in-encourage niya na hindi lamang kayo maging worthy sa Panginoon sa inyong lakad, pamumuhay na nakalugod sa Panginoon. Mayroon kayong fruits sa inyong buhay, sa bawat gawang mabuti, kundi kayo rin ng mga taga-Kolosi ay nadagdagan ba ang inyong knowledge sa kaalaman tungkol sa Diyos? Kilala mo na ba ang Panginoong Diyos? Sino siya? So nag-increase ba? Yan ang tanong ni Apostol Pablo sa taga-Kulusa. Ang Kulusa ay matagpuan yan sa Europe. Nag-increase ba yung knowledge nyo sa Panginoong Diyos? Yan ang tanong ni sulat ni Apostol Pablo. Knowledge of God. Na kung saan ang Diyos ito, siya ay malaman natin na siya ay powerful. Siya ay all sovereign. Pag sinabing all sovereign ay kahantulad rin yan ng powerful. Makapangyarihan. All sovereign. Kaya pag malaman mo, may knowledge ka tungkol sa Diyos na siya ay sovereign, all powerful. Kampante yung buhay mo. Hindi ka mag-alala dahil ang Diyos ay all sovereign, powerful, at siya ay provider. Hindi ka mag-worry na ano ang inumin mong tubig, ang kakainin mo, ang isusuot mo, pambayad sa kuryente, sa tubig, sa tuition fee, hindi ka mag-worry. Babayad mo sa cable TV, sa internet, hindi ka mag-worry dahil alam mo na God will provide. Jehovah Jireh. At siya rin yung healer. Siya rin yung tagagamot. Ang Panginoon din ang makapangyarihan na siya yung talagang healer, ang Panginoon. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na dapat kung mayroon tayong malaman tungkol sa buhay dito sa lupa ay ang knowledge about God. Gaano mo na kakilala si Lord Jesus? Sino si Jesus Christ sa buhay mo? Of course, siya yung Savior mo, siya yung Lord mo, siya yung friend mo, na hindi ka iwanan, hindi ka pabayaan. Maraming mga kaibigan na pag may pera ka, maraming kaibigan, pero pag wala ka ng pera, iiwanan ka. May problema ka, iwanan ka. Pero ang Panginoong Hesus, anong sirkumstansya ng buhay ay nandyan ang Panginoon. I will never leave thee nor forsake thee. Sabi ni Jesus, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Yan ang Panginoon. Siya lang ay iniwan. Iniwan siya ng kanyang mga disciples. Sabi ni Pedro na hindi kita iwanan, Lord. Pero tinatwa niya ang Panginoon 3 times nang tumilaok yung manok. Siya rin yung life giver. Siya nagbibigay sa atin ng buhay, ang Panginoon. Mayroon mang Omicron, bago na naman, na mga virus. Pero ang Panginoon pa nagbibigay ng buhay. Siya rin ang kumukuha ng buhay ng tao. Kaya whether we live or die, tayo ay sa Panginoon. Siya rin yung nagbibigay ng everlasting life. Of course, gaano kahaba ang everlasting life? Yan ba ay 1,000 years, million years, billion years? Walang hanggan. For eternity. Could you imagine ano? Ano kaya maging itsura natin? Ganito pa rin ba? Ano kaya ang merong saan ko yun ako na may verse na yung maging itsura ng bawat isa yung bata ba? Yung batang mukha. Baby face. Yan. Oo. Hindi ko lang nakuha kung saan version eh. Pero how about sa mga bata, no? Pagdating ni Lord Jesus, rapture. Mga magulang.
Yung ito kayang si Pitit, si JJ, ay ganyan pa rin ba kung pag-rapture? Di pa natin masyado malam kung yung senior citizen ay ganyan pa rin ba? Kaya maraming mga interesting na mangyari sa buhay nito. Mas mataas yung video pala. At siya rin yung, ang pagka-knowledge natin sa Diyos, siya rin yung problem solver. Bawat tao ay may problema. Bawat nilalang ay may kanya-kanya tayong dinadalang problema. Yung sa ospital, ang problema nila ay kanilang mga loved ones na may karamdaman, paano gumaling, at paglabas ng ospital, problema nila yung babayaran sa ospital. Yung mga nakagraduate, problema nila hanap ng trabaho. Yung mga nag-aaral pa lang, problema ng tuition fee. Ang mga magulang, of course, ang nag-isip niyan. Yung mga nasa gobyerno, pinoproblema rin nila kung paano pamalakad sa ating bayan. Iba't ibang klase. Yung mga nasa bilangguan, namumblema rin paano sila makalaya, lalo kung wala silang kasalanan. Problem solver. At ang pinakadabis na nasolve ng Panginoon Diyos ay ang ating kasalanan. Problem solver, si Jesus Christ, siya yung sin bearer. Siya yung nagdala ng ating mga kasalanan. Kaya pasalamat, siya nag-antos, si Jesus for our sin. Siya ang ating sin bearer. At siya rin yung righteous judge sa mga evil doer. May mga dito sa libutan ay may mga masama na taong ginagawa, pero ang Diyos yung righteous judge. Kaya balang araw ay maranasan nila yung eternal damnation, walang hanggang kaparusahan doon sa mga evil workers, doon sa mga evil doer. Mayroon silang kalalagyan. Of course, mayroon ring reward. Rewarder giver ang Diyos sa mga righteous people, sa mga matapat, sa mga faithful sa Panginoon, ay i-reward. I-reward ng Panginoon yan, yung faithfulness ni Heidi, ng Millie, Sister Pen, si Monique, Lilin, Papa Jumar, si Angging, Hana JJ, si Pitit, si Rubilin, si Sia Pitit. Lahat ng faithfulness ay reward yan ng Panginoon. Sa mga righteous people, verse 11, strengthen with all might. Palakasin kayo ng buong kalakasan, kapangyarihan, according sa kanyang glorious power unto all patience and long-suffering with joyfulness. During this time, before this present time, and afterwards, ang mga Colossian believers nakaranas sila ng long suffering. Ang kanilang naranasan ay mas mahirap compare sa atin. Mas mahirap kaya. Kasi konti pa lang nun ang mga manampalataya. Wala pa silang kakampi sa gobyerno. Unlike ngayon na marami ng mga tagasunod, followers si Jesus Christ na nasa gobyerno. Kaya hindi gaano ganun suffering, persecution ng Christian. Of course, sa ibang lugar ay naranas pa yan. Tulad sa North Korea, Northern Nigeria, sa China, sa Vietnam, sa Laos, sa ibang parts ng Middle East, because ibang kanilang, ang ibang Diyos nila, hindi si Jesus Christ. Bawal doon si Jesus Christ. Bawal ang pagsamba kay Jesus as God. Suffering Christians, suffering
Messiah, dahil meron tayong suffering Savior, the Messiah, Jesus Christ. Suffering Lord. Kaya no wonder pag mayroong mga suffering believers, pero sabi nito with joyfulness, maging masaya pa rin. Kahit pinapahirapan na sila that time, no? Binabilanggo, pinupugutan ng ulo, binabato hanggang umatay si Stephen. Pero nakita niya yung Panginoong Isus, na tumayo ang Panginoong Isus sa right hand of God. Ibig sabihin, pag tumayo, kung sa crown niya ay standing ovation, it's kakaiba yan. No, dun, na binabato si Stephen because sa kanyang pananiwala kay Jesus Christ, ay nakita niya yung the heavens open, the Lord Jesus, at sabi niya, Stephen, Lord, charge not to their account. Huwag niyo na po Panginoon silang mga panagutin sa kanilang kasalanan. Ano pa rin po kapatawad ni Stephen sa mga bumabato. At kasama nga doon si Saulo. Si Saulo na hawak pa yung mga balabal ng mga nambato bago siya naging Apostol Pablo. Kaya nandun yung suffering ng mga unang manampalataya na si Philip ay pinugutan ng ulo ni King Herod. Ganoon din si John the Baptist. Dahil sa sayaw-sayaw ni Herodias, no? Delikado rin pala yung sayaw-sayaw. Iba naman yung dance in the Lord, yung si David, nag-dance siya with the Lord. So, depende rin galing sayaw. Depende din yung sayaw rin na mayroon siyang sayaw nga mahalay. Mayroon din sayaw para sa Panginoon, no? Iba na kung di ko naman anong klase yung sayaw sa ni David na yun, no? Hindi pa natin masyado alam kung ano ang stepping nun. Kaya, dito sa verse 12, sabi dito, giving thanks unto the Father. Magpasalamat tayo sa Ama. Masaya ba kayo na ang God, the Father, ang ating Ama? Are you happy? Amen. Because of Jesus Christ, sabi ng Bible, but as many as receive Jesus Christ, to them give power to become the sons of God. John 1:12. Kaya, because of Jesus Christ, God is our Father. Ang may karapatan lang na tumawag to God as their Father is those that have personal relationship with Jesus Christ as their Lord and Savior. We are partakers of the inheritance. Kaya tulad kay Sister Pin, mayaman pala ang kanyang magulang, kaya malawak pala ang kanilang lupain. Mayroong inheritance, mayroong panublion na kung saan marami rin silang maghati-hati. At dahil sa lawak ng kanilang lupain, naagaw tuloy ng ibang kapitbahay. Inheritance of the saints in light. So, we are partakers of the inheritance. Sabi ni Apostol Pablo sa taga-Colossian believers, kayo ay kabahagi, partakers ng inheritance of the saints in light. So, meron tayong inheritance, hindi lamang taga-Colosas, kundi tayo rin naman. Kaya sabi doon sa Biblia ay, we are joint heirs with Christ. Kasama tayong tagapagmana. Anong mamanahin natin? Yung kaharian ng langit. Doon sa langit, meron tayong mana. Wow! Dito, wala man tayong maraming mamanahin. Si Ana, si JJ, wala yatang mamanahing lupa sa amin. Yung doon sa housing na yun, after 25 years pa yan ibigay sa pangalan ko. 25 years pa. Ay, ako ngayon ay 50, ibig sabihin 75 years old. Lulo na ako. Lulo na ako gato. Bago ibigay yung Titulo. yung sa pangalan ko na yung sa Inits Briones. 75 years old na ako. By God's grace, kung buhay pa ako noon, Sayang pang pastor. abot pa ako ng 75. 56 yung tao ka to. So, bagasan nyo, aral kayo para magkaroon kayo ng
sariling diploma, maka-apply, makatrabaho, magkaroon ng financial at makabili kayo ng 4 wheels para hindi mahirap magbiyahe. Kaya mahirap sa copper na tricycle. Inheritance of the saints in light. Andi ang gut. Kaya sa verse 13, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. God save us from the power of darkness. Are you happy na niligtas tayo ng Diyos from the power of darkness? At salamat tayo na dati tayo ay sa darkness, sa dark side, sa evil side. Because of Jesus Christ, tayo ay niligtas. God save us, sabi sa verse 13, from the power of darkness. At tayo na ay nilipat sa kingdom of His dear Son. Kaya ang labanan ay power of light versus power of darkness. And the winner is the power of light. Amen? Kahit kailan ang kadiliman ay hindi yan magtatagumpay sa liwanag. Obserbahan mo, di brown out, no? Brown out, madilim dito. Dilim, ang dilim. Pero pag pailaw mo yan, talo yung kadiliman. At kailanman hindi matatalo ang liwanag. Always we are on the winning side. Amen? Merong awitin. We are on the winning side. The Lord's side. Lord's side is on the winning side. Another is translated as into the kingdom of His dear Son, kingdom of the Lord Jesus Christ. Minsan na-obserbahan ko ba, maraming nag-claim kahit sa YouTube, doon sa Amerika o sa ibang nasyon, nag-claim sila na sila daw si Lord Jesus Christ. At kahit dito sa Pilipinas, nag-claim din na siya ay si Lord Jesus Christ. Alam nyo, yung mga nag-claim yan, ang pinaka gusto lang man nila yan ay yung sexual sin, immorality. Marami nag-claim na siya daw si Jesus Christ, tapos ang gusto lang naman ay maghulid sa kababo ng mga babae na mga dalaga. Ganun din nag-claim yung taga-Pilipinas. Puro sexual malang. Ganun ang habol nila. Kaya, ginagamit pa nila ang pangalan ni Jesus Christ sa kalukuhan nila. Akala natin sila ay sa liwanag, yan pala ay kampon pala ng kadiliman. Kaya marami nagpapanggap na mga Christian. Yun pala yung mga fake Christian. Marami nagpapanggap na mga pastor, yun pala yung mga impostor. Marami nagpapanggap na sila ay sa ministry, pero ministry pa ng habol. Ang habol lang pala nila ay tithes. Kaya para gusto maraming tao, maraming bulsa, maraming pera. Ibig sabihin ang habol pala ay pera lang. Dito, Monday pa lang, ubos ng offering. Martes pa lang, ubos ng offering. Kay Pastor Arnel, Martes pa lang, ubos na daw offering. Dito sa amin, Monday pa lang, ubos na offering. Kakainin na namin mamaya. Bibili na namin ng Andox chicken. Maglalunch kami. Kaya, another translated us into the kingdom of His dear Son, Jesus Christ. Kingdom of the Lord Jesus Christ. Kaya, maingat tayo sa mga claim na yan na sila daw si Jesus Christ, mga piki yan. Dahil si Lord Jesus Christ, isa lang yan. At sabi ng Biblia, siya ay galing sa langit. Sa Corinthians. Came from heaven. Si Jesus. Pero yung mga nag-claim na yan, ng mga tao, came from the panyan, earth. Galing sa lupa yun, kay Adan, kay Eva. Pero si Jesus, through the Holy Spirit, nagpansatiyan ni Virgin Mary. Pero Virgin Mary, hindi siya natiling biren. Siya ay nakaanak pa ng 4 na lalaki at 2 babae, kung di ako makamali. At half-brother ni Lord Jesus, si James, at saka si
Jude. Ayan. Yung sa book of paano yan, yung James, yan, half brother ni Jesus Christ yan. Kaya si Jesus came from heaven. Yung mga nakiklaim na sila daw si Jesus came from earth yan. Kaya mga nagkukunwari lang yan sila. Jesus, kaya sa earthly ministry ni Jesus Christ ay gusto siyang gawing hari doon sa book of John, pero ayaw niya. Umiwas siya. Lumayo siya. Why? Because Jesus is already a king. Sa Revelation 19 verse 16, and he had on his vesture, sa kanyang pananamit, on his thigh, name written, King of Kings and Lord of Lords. Ganun din sa 1 Timothy 6:15, who is the blessed and only potentate. Potentate means a monarch or ruler, the King of Kings and Lord of Lords. So praise the Lord na napakayaman ng itong book of Colossians chapter 1 verse 10 to 13 na ano ating natutunan ngayong umaga na tayo, sabi ni Pablo taga Colosas, at maging sa atin pwede na apply sa ating buhay na that he might walk worthy of the Lord, na tayo lumakad na karapat-dapat sa Panginoon, na all blessing na tayo ay nakalugod sa Panginoon. Ano man ang ating isipin, sasabihin, gagawin, ay nakalugod sa Panginoon. Ano man nating titingnan, ay nakalugod sa Panginoon. All aspect of our life. Yan encouragement na tayo ay worthy of the Lord unto all pleasing, at tayo maging fruitful, maging mabunga tayo sa bawat gawang mabuti, at tayo ay mag-increase ang ating kaalaman sa cellphone, sa gadget, sa laptop, sa science, sa araling panlipunan, sa MAPI, sa math, sa English, sa speech, sa language. Saan? Mother tongue. Saan mag-increase ang ating knowledge? Diyan ba sa mga bagay na yan? I'm not nothing against that. Kailangan rin natin yan. Pero the most important is increase our knowledge about God. Amen? Doon tayo mag-increase. Makilala ba natin ang Diyos? Ang Diyos ay makapangyarihan, all sovereign, kontrolado niya lahat ng bagay. Ang Diyos ay powerful, provider, at yung presensya ay nasa atin, problem solver, healer, at isa yung sin bearer natin. And everything, giver of life, and giver of energy, and everlasting life. Siya yung love, siya yung nagmahal sa atin, siya yung friend natin na hindi tayo iiwanan. Amen? So doon tayo mag-increase. Pagkilala natin ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, hindi tayo mag-uuri. So increasing. Paano mag-increase yung knowledge mo about God? So kailangan mong magbasa ng Biblia. Amen? Magbasa ka ng Biblia, manalangin ka sa Panginoon, magbasa ka ng audible bread, ng mga babasa ng mga spiritual, mga Word of God, the best. Of course, King James Version na Bible. King James Bible. And strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience. Of course, maging pasensyosa tayo, with long suffering. Kapasensya ka, pero malipayon ka. Halimbawa, inis ka na sa module. May module ngayon, module naman next week, every week, 10 months, no? 10 months, 2 months lang yata ang break natin, no? Oh. Kahit inis ka, aburido ka na, nainis ka, ipapasa na bukas, hindi pa nagawa, hindi pa nabawa sa isa, with joyfulness pa rin. At tapos another naman na bigay ng module, ibig sabihin, nakayanan mo nakaraan, kaya mo rin yan. Hanggang makatapos ka at ang gagraduate na si daddy at si mommy. Dahil siya yung nagsagot ng module ng mga parents. Yan. So,
strengthened with all might. Patience with joyfulness, giving thanks unto the Father. So palagi tayo magpasalamat sa Ama, kahit yan ay tubig, hindi lang, tinapay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Thanks to the God the Father that made us made to be partakers. Tayo ay mag-partake, tayo mag-inherit kasama ng mga saints. Kasama natin si Moses, si Elijah, si Ruth, si Abigail, si Sarah in life, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son, the Lord Jesus Christ. So praise the Lord, blessing na tayo from darkness to light, from Satan to God, the Lord Jesus Christ. Amen? So salamat tayo. Let's pray. Almighty God, our loving Father in heaven, thank you po sa Word of God, pagpalain po sa aming mga puso, at pagpalain po, O Diyos, salamat sa believers sa Colossians, na sinulatan ni Apostol Pablo, na sila, Panginoon, ay maging karapat-dapat, nakakalugod sa kanilang lakad bilang tagasunod ng Panginoong Hesus. Maging kami rin, Panginoon, at mabungahin in every good work at increasing in the knowledge of God. Help us, Heavenly Father, na madagdagan pa ang aming knowledge tungkol sa Diyos, tungkol sa Panginoon Kristo, tungkol sa Holy Spirit. Mag-increase pa aming knowledge, hindi lamang dito sa mga knowledge sa sanlibutan, kundi sa knowledge sa mga spiritual na bagay, especially knowledge of God. Help us. And thank you, Heavenly Father, na pinapalakas mo kami at maging joyful kami kahit mayroong long suffering. Noon pa man doon sa unang mga believers, ni-encourage ni Pablo ang mga manampalataya na maging joyful kahit mayroong silang suffering, maging patient sila. And thank you sa blessing na from darkness kami nilipat sa light, from power of Satan patungo sa power of Christ, power of God. Thank you sa napakalaking biyaya niyan. Sa iyo lahat ng pasalamat, glory, honor, and power. Sa aming mga kaibigan, sa Facebook, sa YouTube, kung sakaling dumating ang kamatayan sa iyong buhay, hindi mo alam saan patutungo ang iyong kaluluwa kung ikaw ay bawian ng Diyos ng iyong hiram na buhay. Hindi mo alam saan patutungo, sa impyerno o sa langit. Hindi mo alam. Pero kaibigan, mga kapatid, maaari mong malaman sa pamagitan ng Panginoon Kristo, yung kanyang pag-ibig, binigay sa iyo ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo, namatay siya dahil sa ating mga kasalanan, inilibing, after 3 days siya muling nabuhay. Ang kailangan mo lang desisyon ay pagsisihan ang iyong mga kasalanan, talikdan ang iyong mga kasalanan, humingi ng tawad sa Panginoon at tanggapin si Kristo Jesus bilang sarili mong Panginoon at Pagligtas. Aminin na tayo ng kasala, believe on the Lord Jesus Christ, at choose to receive Jesus with all your heart as your Lord and Savior. So, mari kang sumunod, repeat after me with this sinner's prayer, just in a moment of time. Repeat after me with all your heart. Lord Jesus, I know I am a sinner. Please forgive me all my sins. I repent for all my sins. Lord Jesus, I open my heart. I receive you into my heart as my Lord and Savior. Thank you for saving my soul. And thank you for the promise of eternal life. Thank you, sweet Holy Spirit. From now on, Lord Jesus, you are my Lord and Savior. Thank you for the eternal life in heaven, your promise. Help me to live pleasing in this life. Thank you for the gift of eternal life. Thank you for loving me. I love you in Jesus Christ's name. Amen. So praise the Lord. Kung ikaw ay nag-pray, the Bible says, John 1:12, but as many as received Jesus Christ, to them give power to become the sons of God. So congrats. At wala nang hatol. There is therefore no condemnation. Condemnation in hell, in the lake of fire, for those who are in Jesus Christ. So God bless you. Thank you for watching.
And God bless you and your family. Please subscribe. Christ Baptist Mission Church. Thank you. God bless.